na mga party list groups na sila ay bahagi po ng total demolition attack dogs ni Marcos upang hindi na makapanumbalik pa at maparalisa nila ang Duterte political groups. Hindi naman po lingid sa atin kung bakit sila galit na galit kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pangatlo, ito po ang mga yellow and pink zombie survivors ng mga dilaw na pinagbasura na ng taong bayan, subalit ni-revive ni Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos para gawing mga attack dog din. Sila Dilima, Jokno, Trillanes at mga kagrupo nila. Itong tatlong grupo na ito, they only have one agenda: abolish whatever there is in the influence of the Duterte, destroy and paralyze the only remaining obstacle to the presidency na pwedeng makapanumbalik bilang pinuno ng gobyerno ang isang Duterte sa pamamagitan ng pagwasak nila kay Vice President Sara Duterte. Mga group national convention nila, ang tagapagsalita si Ontiveros. Meaning, from the very beginning, kagaya ng CPP, NPA, NDF, ang layunin nila is not about corruption crusade, to protect the people's money, allegedly, sa pag-abuso ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund. Hindi po yun. Mga make-up po yun, mga maskara yun. Yun ang kanilang gustong gamiting palusot at pangtabon. Ang real purpose, binanggit mismo ni Ontiveros, na for as long as there is the Vice President Sara Duterte na anak, no? Ang anak pa nga sabi niya, anak, ang nire-refer niya, si former President Rodrigo Duterte. For as long as nandyan si Vice President Sara Duterte, malakas pa rin po ang political influence ng mga Duterte at hindi makakaakyat sa kapangyarihan ang grupo ng akbayan kung magiging presidente ang isang Sara Duterte. Binabaliwala nila, binababoy nila. No, at gusto ko 'yon gawin nila. Gusto ko 'yan. Alam mo talaga, gustong-gusto ko kasi para makita ng Pilipino, lalabas kung sino yung mga yan eh. Labas naman kung sino yung marami, pero mas maraming lalabas ngayon sino yung tatanggap ng suhol na ibibigay ni Marcos para magsulong ng impeachment na yan, 'di ba? At kung ano pa yung gagawin kay Inday. Sila ang mag-brace for impact. Kasi sa 2028, nakita nyo ba yung kung di ba naman tangat ng mga to, Diyos, kumakinig kayo sa akin dahil hindi ako tanga. Okay? Nakita nyo ba yung trust and approval rating ni Marcos? Kanal na kanal. Kung mas malalim pa sa kanal, parang may kanal, tapos maghukoy ka pa, historical low. Never before has any public figure, has any president, even a public figure I would reckon, has ever had that kind of talagang ang baho, talagang Diyos ko, talagang pinagmumura na siya ng Pilipino. Okay, so idikit niyo yung pangalan niyo dyan, tapos na yon. Say goodbye to your whatever delusional political ambitions you may have. Okay, so kayo ang mag-brace for impact kasi mag-aral kasi kayo, magbasa kasi kayo, yung kapangyarihan ay nasa taong bayan, hindi kay Marcos. Yung hawak ni Marcos ngayon, binawi na ng taong bayan kasi umaalingasaw na yung kanyang trust and approval rating eh. 'Di ba? So alam mo bilang doktor, when I was training, even in pre-med, ang baho-baho ng shark. Kami comparative anatomy, dissect ganyan but mas mabaho pa ito. Mas mabaho pa yung trust and approval rating. Wala nang babaho pa dito. So idikit nyo dyan sa drug addict, yan sa mandarambong na yan, na kahit na ano pang sabihin ni Ping Lacson ay alam ng Pilipino siya ang pinakamalaking magnanakaw dito. Hindi lang yun, sex pervert pa, Diyos ko, diba? Kadiri, diba? So I've never so idikit nyo, maganda yan para sana ang hope ko dito is that the ones that will be voted out of office, yung mga talagang kasi pag tumanggap ka ng bayad, una-una corrupt ka. Una-una yung pera na yan dapat pumunta sa Pilipino para bumuti ang buhay namin, 'di ba? Pero ang ginawa mo, binulsa mo, 'di ba? At nagpapasuhol ka
No, wala kang prinsipyo, wala kang dangal, hindi ka pwede maging leader. Agree. And because of that, Ma'am Lorraine, siguro mas maganda din, himay-himayin natin bago natin i-play Aha. ang maganda at tagos sa pusong pahayag, simpleng ngunit makabuluhan na pahayag ni Vice President Sara Duterte. And of course, on the second part, pag-uusapan natin, ma'am, yung expected pero kinagalit pa rin at kinasuklaman ng taong bayan, itong pag-absuelto ni Marcos Jr. Pag-absuelto ni Ping Lacson at ng kanyang Senate Blue Ribbon Committee kay Marcos, no? Pag-usapan din natin yan, Ma'am Lorraine. Pero unahin muna natin ano bang mga grupo ang ngayon ay todo umatake ng coordinated at walang tigil na pagbira kay Vice President Sara Duterte. Una po, ang grupong Akbayan. Ito po ay grupo ni Risa Hontivirus at ni Boy Ngiwi sa Congress, no? Yung hindi nga niya maayos ang pagmumukha niya sa sobrang panggagalaiti niya ng galit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, halos maglumuwa ang mata nito na sisindan niya. Sila po ay may ambisyon na iloklok si Hontiveros bilang presidente. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At mamaya, pakinggan natin kung bakit sila ang una ngayon na lumalarga ng todo atake kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, ito pong CPP, NPA, NDF na mga party list groups na sila ay bahagi po ng total demolition attack dogs ni Marcos upang hindi na makapanumbalik pa at maparalisa nila ang Duterte political groups. Hindi naman po lingid sa atin kung bakit sila galit na galit kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pangatlo, ito po ang mga yellow and pink zombie survivors ng mga dilaw na pinagbasura na ng taong bayan, subalit ni-revive ni Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos para gawing mga attack dog din. Sila Dilima, Jokno, Trillanes at mga kagrupo nila. Itong tatlong grupo na ito, they only have one agenda: abolish whatever there is in the influence of the Duterte, destroy and paralyze the only remaining obstacle to the presidency na pwedeng makapanumbalik bilang pinuno ng gobyerno ang isang Duterte sa pamamagitan ng pagwasak nila kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, tama ka sa iyong binanggit. Si Ramil Badriaga po ay nailik ngayong araw na ito ni Tere Ridon na nakahanda daw na tumistigo dahil alam niya ang mga confidential funds and other utilization of funds related to confidential projects ni Vice President Sara Duterte. Alam natin na ito ay isang script na minaniobra nila Trillanes, nila Dilima, pero pinatulan ngayon sa Kongreso ng parallel investigation prior to the impeachment complaint na isasampa kay Vice President Sara Duterte. At ganoon din po, Ma'am Lorraine, binanggit na rin po, maliban kay Madriaga, ay binanggit na rin po nila Hontiveros at Dilima na bubusisiin nila ang lahat ng confidential names, aliases, and confidential items na na-audit na at nagawa na ng evaluation report ng COA, hindi nila ito tinitigilan, Ma'am Lorraine. Pabalik-balik, Ma'am Lorraine, your take on this. Wala silang ibang maibato. Ito lang talaga at ito lang ang kanilang ginamit muli simula pa last year hanggang ngayon. Napakalinaw, di ba? Ang ganda-ganda ng kwento talaga. Napakalinaw kasi napakaliwanag talaga na si Inday ay busilak, di ba? Kung ano-ano pang tinatawag, Inday lustay, etc., etc. It's not sticking. Hindi talaga dumidikit kasi hindi totoo. Hindi magnanakaw si Inday katulad ninyo. Tapos ang napakaganda dito ay lumulutang kung sino itong mga ito. Katulad yan si Hontiveros, no, na talaga ilusyonado na magiging president. So inaalay niya yung sarili niya sa Pilipino while at the same time ginagawa niya itong kabulukan na ito. Kasi hindi ito personal. Nagsalita na nga ng maliwanag ang Supreme Court, 'di ba? Sinabi niya wag ninyong gamitin ang impeachment bilang political weapon. Maraming sinabi, napakaganda nung mga sinabi ng Supreme Court, no? Can I just read, no? Sabi ni Justice Lazaro,
The House of Representatives has maintained that the Vice President need not be notified or heard at this stage. Ibig sabihin, hindi nila binigay yung due process ng Vice President, di ba? So, Correct. nakita nyo yung level ng pagkabastos, ng pagkawalang kwenta, napakawalang kwenta. Napakawalang kwenta. Alam ninyo, dapat meron tayong standards. Pag sinabi mo, kongresista, legislator, meron tayong ganito. Pero ang nakikita natin ngayon, mga hoodlums, lawmakers na sila mismo, mga baboy, mga lawbreakers, Tama. dinuduraan nila ang saligang batas natin para saan? Para sa kapangyarihan, di ba? So, maganda na ang liwanag-liwanag ng nagpapakita, kumbaga, going towards 2028, they're stepping forward and they're saying, ako, bastos ako sa ligang batas. Dinuduraan ko yung sinabi ninyo na pinili ninyo si Inday na Vice President. Dinuduraan ko yan. Yan. So nagpapakilala sila, yan sila Percy Sendanya, si Laila De Lima, lahat yan. Yung Marcos team, kahit yung mga nakatago diyan, no? Pero yung mga nakatago na yan, kasi I'm saying maganda na nagpapakita, no? Yan sila Ping Lacson, mga bobo kasi nagpakita di ba? Pero you can also glean who are those that are behind na hindi masyadong kitang-kita, like for instance sila Gibo. Pero nandyan yan. Yes. Like nandyan yan. Umaandar yung mga yan. So that's my take that even though, I mean, I really think, no, one of the best things in life is for you not to be literal. Dapat hindi kayo literal. So pag may masamang nangyari, dapat nakikita niyo yung kabutihan kasi talagang merong kabutihan. I mean, hindi tayo nag-iimbento. Hindi tayo sumisingkot ng cocaine tapos nag-i-imagine tayo, 'di ba? Hindi. Totoong may ibinibigay na kahit na nahihirapan tayo ngayon, napakaraming regalo ng binibigay sa atin kasi ang nangyari sa Pilipinas, lugmok na lugmok tayo kasi nga andyan sa Senado si Ping Lacson na meron ng malaking elepante, na meron ng neon sign na nakasulat sa kanya, magnanakaw si Bongbong Marcos. Siya yung pinakamalaking magnanakaw dito. And yet, ang sinasabi ng putang inang ito, no, off the hook si Marcos. 'Di ba? So, yung ganun na yung nangyari sa atin, no? Of course, in other countries, ganyan din, no? Kasi we saw the Epstein files, etc. But I feel so blessed that I was brought here to Japan because I can see that it's possible, posible, that meron tayong standards sa ating mga lingkod bayan kapag tayo ay may standards sa sarili natin. No, so maganda yon na nangyayari lahat ito at dapat lang na mangyari ito sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng drug addict na magnanakaw na president, no? Maganda yon kasi talagang tayo ang may gumawa niyan kasi tingnan niyo naman yung mga vloggers, mga bayaran. Pwedeng bayaran ang Pilipino. Maraming Pilipino walang prinsipyo, mga scammers, mga matapobre, mga social climbers, 'di ba? Pero nakikita ko dito sa mga Hapon, walang ganon. Hindi Of course there may be exceptions but as a rule, no, so ang sinasabi ko, we can aspire for something like that. Pwede tayong maging ganyan at gaganda ang Pilipinas. So nangyari yan dahil yan ang mga binoboto natin, the worst of us, 'di ba? Yeah. Pangpagising yan, Ma'am Lorraine. The Yeah. awareness and Yeah. social awakening will come from the direct experience ng mga mamamayan kung anong tama at mali sa kanilang karanasan. I agree to that. Kapag hindi mo naranasan ang kapalpakan at kabulukan ng isang lipunan mula sa mga bulok na pamumuno na binuo ng inyong desisyon sa eleksyon, hindi mo manaramdaman ang hapdi at sakit ng aral mula dyan. Yan ang nangyayari ngayon na pinagdadaanan ng buong bansa. Na nais nating i-redeem, ibangon ang ating bansa mula sa pagkakalugmok na ito. Ma'am, ang ganda ng talakayan na ito pero allow me please to play up muna ang iwalag sa CPP, NPA, NDF noong maagang bahagi ng 1990. Subalit si Ontiveros po ay hindi naman naging CPP, NPA, NDF. Feeling komunista pero takot maging NPA. Yan ang tinatawag na hilaw na komunista. Gusto niya ring pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-infiltrate sa gobyerno and later on pahinain parang mga anay na okay nila ang gobyerno and then later on they become powerful in the field of arena of political and parliamentary struggle and then later on ang mga institusyon ng gobyerno makokontrol na nila. Yan ang mga hilaw na komunista, Ma'am Lorraine. Samantalang yung CPP, NPA, NDF
ay talagang gumagamit ng dalawang taktika. Nag-infiltrate sa gobyerno, nagre-recruit sa urban, pero may armadong teroristang grupong pinupunduhan na naghahasik ng lagim at kamatayan. Yan ang kaibahan nila. So si Ontiveros po ay hilaw na komunista. Ang Akbayan po ay hilaw na komunista sapagkat wala siyang NPA. Pero pareho sila ng layunin pabagsakin ng gobyerno. Magkaiba lang ang pamamaraan. Kina Hontiveros long-term political struggle, sa CPP, NPA, NDF combination ng terorismo at political infiltration. Dalawa. Pero parehong objective. At this point in time, binanggit ni Hontiveros, it's not about the impeachment. It's about destroying whatever there is na may natitira pa sa pagiging liderato ng Duterte. At takot na takot sila na manumbalik ang isang Duterte na mag-control muli ng kapangyarihan sa gobyerno sapagkat dudurugin ang mga puwersang kagaya ni Hontiveros, ng komunistang terorista at mga mapangwasak na politiko na nagkukondon ng mga drug lords, tagapagtabo ng kurakot at tagapagasik ng kaliwa na pananaw na nagkukunwaring demokratiko at makatarungan para sa mga karapatang pantao. These things are being exposed right now na yun ang gusto nilang wag mapigilan ng isa na namang pag-akyat sa kapangyarihan ng isang Duterte. Therefore, the impeachment is not about accountability or about Mary Grace Piatos. It's about power, power grab, power operations to destroy a Duterte brand of leadership na alam naman nila at alam nating lahat, niyayakap ng mga mamamayang Pilipino. Ma'am, your reaction to that speech at mga statements na inihayag ni Vice President Sara Duterte na napakalinaw, napakaganda. Alam mo, I'll always go back talaga to the character of the Vice President, no? Perfect talaga siya, perfect foil siya nakalaban nitong alam mo, I'm not even talking about her personally, but who she stands for, no, and what she stands for, which is our country. No, kasi binababoy nitong mga ito 'di ba? Pero kasi si Inday, no, si Vice President, hindi siya talaga power hungry, hindi siya gano'n talaga nagsisilbi. Gusto lang yan magsilbi. No, gusto lang yan public servant. Gusto lang niya tahimik ang buhay niya na nagsisilbi siya na walang nanggugulo sa kanya kasi yung joy niya ay talagang pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, no. Nakita natin yan yung track record. Hindi ako nagpi-PR dito, no. Tsaka hindi ako sinungaling katulad ng mga vloggers nila, no. So yung si Inday, she cuts a very heroic figure, which is what's needed at a time like this because nga naglalabasan yung bulok ng Pilipinas, yung nana, no, yan sila Hontiveros, no, na ginagamit ang napakahalagang political process na ito, yung impeachment para sa politika, hindi para sa accountability. Napakahalaga nun, accountability, no, napakahalaga kasi si Rizzo Hontiveros, sila ni Ronald Llamas, no, ganyan ang ginawa nila kay CJ Corona. Ginamit nila yung isang democratic process para wasakin, para tanggalin, ma-impeach si CJ Corona. Kasi yung ruling ni CJ Corona about Hacienda Luisita, tapos pinautos ni Noynoy Aquino yan. Noynoy Aquino. So, yan yung mga niya. So, yan yung record ni Rizzo Hontiveros. Walang prinsipyo talaga tong bulok na taong ito. At saka isa pa siyang tanim witness, no? Kumukuha siya ng mga witness, binabayaran niya para ginagamit niya yung poder niya bilang senador para magsinungaling, no? Para sa political agenda ulit, no? Walang prinsipyo itong taong ito. At ano pa yung pinaggagawa niya, no? Yung kagandahan dito maliwanag. I'm not saying that she has a chance of winning, no. I don't think she'll ever be, even if she runs for senator, hindi naman nanalo yan. Galit na galit ang tao sa ganyan, no. These people kasi they're not reading the times right. So anyway, to go back to the Vice President. Yes, ma'am. She hit it talaga. She hit it. She wasn't talking about herself, no. Why wasn't she, dahil kumakapit siya sa pagka-vice president niya, kuha niya yung sinasabi ng Supreme Court. I'm gonna quote Justice Leon, and sabi niya, a house that ignores the Constitution to achieve a political end builds its house on sand. We do not protect the person of the vice president. We protect the office of the vice president and the very framework of our democracy from the whims of a hurried majority. So,
sa madaling salita, si Vice President, nakalinya siya sa Supreme Court, nakalinya siya sa saligang batas, no? Alam mo, yung salita niya, ang ganda ng speech niya, di ba? It really works. It really works because this is who she is. Hindi siya nakakapit dyan sa hindi siya nakakapit dyan sa pwesto na yan. In fact, she would turn her back on it, di ba? So, sa madaling salita, napakaganda nung pinapakita ni Inday, no, na presidential siya. Once again, they're giving her that great opportunity to show the Filipino people that she's running for public office all her life. No, she ran for public office not for personal aggrandizement like Marcos na magnanakaw, yan sila Luistro, sila Dong Gonzales, mga kadiring mga magnanakaw, kadiri, 'di ba? Hindi siya ganon. Nandyan siya para magsilbi, gumanda ang Davao, naging insurgency free, etc. 'Di ba? Talaga nagsisilbi. At saka kasi abogado siya. Hindi lang siguro dahil abogado siya kasi maraming abogadong walang kwenta, no, na talagang walang pakialam sa saligang batas, no, kasi katulad ni Lisa Marcos, no, yung hayop na yan, no? So si Inday is really showing the Filipino people, showing all of us that we would be so lucky, so blessed to have her as president. And I think the Filipino people see it because she's been trusted from the most trusted from the time she sat in office up to today, despite maybe not, it's not just despite of, but because of the pambababoy nila Marcos, no? Lalo tuloy gumaganda siya, bumubusilak siya no? So, Tama. yeah, okay, Eric, that's it. Yeah, I like your point doon, ma'am, nang sinabi mo. If you want accountability, not just power grab, why can't you provide any bit of respect sa proseso na nire-require ng batas? Bakit yung minamadali? That's number one. Ang due process ay mandatory, hindi optional. Sabi ng Korte Suprema, paulit-ulit, kung gusto nyo ng tamang katarungan, sundin nyo ang batas ng proseso na nagbibigay ng patas na katarungan. Hindi para gamitin, wasakin ang political enemies gamit, kunwari, ang proseso na ang layunin ay pananagutan pero hindi naman pala power grab. Yun po ang purpose kung bakit pinakita ni Vice President Sara Duterte ang speech or talumpati ni Risa Hontiveros. Sa convention po yun ng Akbayan. Mga group national convention nila, ang tagapagsalita si Hontiveros. Meaning, from the very beginning, kagaya ng CPP, NPA, NDF, ang layunin nila is not about corruption crusade, to protect the people's money, allegedly, sa pag-abuso ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund. Hindi po yun. Mga make-up po yun, mga maskara yun. Yun ang kanilang gustong gamiting palusot at pangtabon. Ang real purpose, binanggit mismo ni Hontiveros na for as long as there is the Vice President Sara Duterte na anak, no? Ang anak pa nga sabi niya, anak, ang nire-refer niya, si former President Rodrigo Duterte. For as long as nandyan, si Vice President Sara Duterte, malakas pa rin po ang political influence ng mga Duterte at hindi makakaakyat sa kapangyarihan ang grupo ng Akbayan kung magiging presidente ang isang Sara Duterte. Hindi about impeachment on the basis of truth and facts about accountability of the Vice President. It's about the power trip of the group of Hontiveros na dapat sila ang mga mamayagpag sa politika, sila ang magkokontrol sa gobyerno, kagaya ng ginawa nilang pag-manipulate noon sa panahon ni Noynoy Aquino. Same thing with CPP, NPA, NDF. Matapos na makita nila na hindi nila kayang diktahan at hawakan sa liig at i-manipulate ang Duterte brand of leadership, sumimplang sila at pumunta sila sa kay Marcos. Kahit pa kung si Ma'am Noreen mag-describe niyan, kain suka, at itong mga taong ito ay hindi na usapin ng prinsipyo kung saan sila makakakuha ng advantage para ang kanilang political objective na mawasak at matapalan ang oportunidad ng pag-angat ng mga Duterte. Yun ang gagawin nila. Di bali ng magnanakaw at mandarambong ang kasama nila. Kaya I like that point na binanggit mo kanina, Ma'am Lorraine, na dapat ang proseso sa impeachment, kung tunay at totoo yan, hindi nakasalalay sa layuning mang-agaw ng kapangyarihan. Exactly the words of the Vice President. Kapag ang impeachment na isang seryoso na proseso ng demokrasya inabuso
ang talo dyan taong bayan. Sapagkat hindi katarungan ang idudulot niyan, kundi pagkalugmok at kaguluhan sa ating bansa. Ma'am Lorraine. Yeah, yung kagandahan nga talaga dito, no? In that speech of Virus, no? Mm. She very clearly laid out, no, na wala siya, hindi siya nag-bullshit sa kanila, no? That it has nothing to do with accountability or that we're against corruption, 'di ba? It's political. Ayaw na nating magkaroon ng Duterte. Mhm. So sa madaling salita, no, itong akbayan na ito, wala silang pakialam sa corruption. Sila mismo ang pinaka-corrupt dito. Sila Agree. mismo, si Percy Sandanya mismo tumanggap ng suhol, 150 million na bribe, di ba? Correct. Sila Correct. mismo, no, sa ikulong na yan, mga kurakot, pero hindi nila masabi ang pangalan ng pinakamalaking kurakot. Sa madaling salita, si Bongbong Marcos yon obviously, at saka si Martin Romualdez, at kaalyado pa nila, yung pinakamalaking mandarambong. Ganda, di ba? Pinapakita niya ng maayos, no, ng maliwanag sa Pilipino na si Risa Ontiveros at yung akbayan na yan, si Laila De Lima, si Chel Jokno, si Percy Sandanya, wala silang pakialam sa accountability. Mga magnanakaw din sila, no? Pinagtatakpan nila ang pinakamalaking mandarambong at hinahabol nila ang isang totoong naglilingkod sa bayan. 'Di ba? Bakit? Kasi gusto ni Risa Ontiveros maging president, gusto nila ng kapangyarihan. Pero nakakatawa dito kasi let's just say, no, for argument's sake, na matanggal nila si Inday. Let's just say, no, anong tingin ni VP ni Virus ni Ontiveros? Yung mga boboto dapat kay Inday, biglang boboto sa kanya. Tanga ba siya? 'Di ba? Hello! Hindi kasi 2% ka lang. I mean, like, wala ka sa Pilipino. People hate you. Lalo na, alam mo, the universe really favors integrity, no? Hindi bobo ang Pilipino. Nakikita nila yung laro ninyo. Hindi bobo ang Pilipino, kayo ang bobo. Kayo pinaka-bobo talaga dito. Ma'am, natawa nga ako, mama. Naalala mo yung survey, informal, pero online. Risa Ontiveros versus Lamok. Ang bumoto sa... ang bumoto sa Lamok, more than 300,000. Landslide. Last slide ang Lamok kontra kay Ontiveros. Of course, yun pa ay informal, hindi naman naging parang scientific na may mga tools of research analysis, pero yun ay popular. Open survey sa online. Nakita mo talaga kung gaano kataas ang sentimiento ng pagkagalit ng taong bayan sa maruming laro ng politika at very pretentious. Ipokrito at pretensyoso na mapagkunwaring mabuti at magaling sila ang nagkokontrol ng politika, human rights defenders, democratic process, lahat. Pero kitang-kita na tagapagtanggol ng korupsyon, involved sa korupsyon sa PhilHealth, sa mga tanim witness, involved ang kanilang grupo sa manipulation and mga kalokohan sa panahon ni Noynoy Aquino. At ngayon ay palalabasin nila na sila ang alternatibo na liderato. Kaya nanalo pa ang Lamok kumpara sa kanya, Ma'am Lorraine. At yun po ay hindi manipulated result. Actual and direct nga participation sa online. Nagulat ako, 300,000 ang bumuto sa Lamok. Kay Ontiveros wala pang 10,000, Ma'am Lorraine. And what does she have to show for all of this? I mean, she's lakas ng loob na gustong tumakbo. Ito mga ito, lahat sila. No, what do they have to show for it? Ano bang executive experience mo? Wala 'di ba? Sinungaling pa, 'di ba? I mean, what has very clearly pinapakita niya sa Pilipino na wala siyang kakayanan. Index card nga siya, 'di ba? Meron siyang tagapagsalita dito. She has to read her all the time. There's an index card. She's not capable at all for higher office, even as a senator. Diyos ko, talagang hindi. She lost twice, no? And if it were for the Dutertes, she would have lost, no? Correct. Tinulungan siya ng mga Duterte tapos trinaydor niya. I mean, these people are telling us, no, ito ako, botohin niyo ako. Ito ako magnanakaw,
Ito ako, wala talaga akong pakialam sa pandarambong. Ito ako tagatakip sa pinakamalaking magnanakaw. Pagkatiwalaan niyo ako. O, di ba? Hello? Di ba? Tapos, yun ang pinakakatawa dito sa mga akbayan na to. Sobrang funny sila. Akala nila pag tinanggal si Inday, si Risa ang boboto. Yan, nakakatawa, di ba? Parang anong klase pag-iisip yan. Pero kasi we all know that there's this shadow government. There's the CIA, the US Correct. factor, di ba? I still know kasi ang US diyan na minamaniobra tayo. Lalo pa pag nakita mo yung Epstein files, nakita mo kung paano sila gumalaw. Shadow talaga, 'di ba? Regime Shadow. changes, etc. And still I would say no, because of Rodrigo Roa Duterte, our experience with PRRD, ang mamamayagpag ay ang boses ng Pilipino. Yeah. Kaya yan Ma'am, si John speaking of that, Garcia. Yeah, go ahead. naalala mo yung speech niya kanina, Ma'am Lorraine? Sabi niya, hindi lamang popular ang mga Duterte. Itong Vice President na si Sara Duterte supported ng one of the major superpowers, ang China. Yeah. Binring up pa niya ang China agenda. Yan Yeah. po ay propaganda ng Central Intelligence Agency. I believe, yan pong tinutumbok ng Ma'am Lorraine, that the Yeah. CIA plays even into political parties. Yeah. Is Akbayan a CIA supported political party operating and pretending to be like a left alternative? Yes. The Definitely. CIA can play up even with communists, pseudo-communists, for as long as the interests of the United States of America will be the one to triumph. Kapag nangibabaw ang interest nila, gagamitin nila kahit pa ang mga nagkukunwaring komunista. Huwag nating kalimutan, si Risa Hontiveros po ay paborito ng Rappler yan. At ang Rappler po ay project ng CIA. Yan Yeah. po ay pinupunduhan ng NED, National Endowment for Democracy, isang NGO international na ang pundo ay nanggagaling sa network ng CIA. Huwag din po nating kalimutan na si Ontiveros, si Maria Ressa, sila Dilima po, ang bit-bit nilang pananaw ay pananaw na ginagamit ng CIA sa mga Democrats sa Amerika as an alternative to what they call as liberal Democrats. So ibig sabihin, ang politika ni Hontiveros ay nakaangkla sa paggamit ng Amerika sa kanya. Yes, that is true, sapagkat si Vice President Sara Duterte hindi nagpapakita na siya ay madidiktahan ng Amerika o makokontrol ng China. She has that cold neutrality pagdating po sa mga usapin na hindi siya kailangan pumapel dahil hindi naman siya ang chief architect of the foreign policy and foreign relations. So ang Amerika nagtatansya sa kanya. Is CIA now playing into the political fire using the Akbayan? Of course, I agree sa punto de vista na yan ni Ma'am Lorraine, at dapat natin yan himay-himayin para ipakita na hindi ito mga independent groups. Ito po ay well-funded ng international mga sindikato, kagaya po ng ginamit ni Marcos ang sindikato ng ICC. Yan po ay may CIA, may CIA elements po. Kahit si Trump ayaw niya sa ICC, pero ang CIA, nagamit niya ang ICC para si Pangulong Duterte at ang kanyang foreign policy na hindi tumutugma sa gusto ng Amerika at ng CIA ay ma-eliminate nila. So was there a consent for the CIA to use ICC on the part of Marcos to eliminate Rodrigo Duterte? Of course. Malinaw na pinapila nila yon. Walang pakialam ang CIA kung ICC yan, Akbayan yan, CPP, NPA, NDF yan, for as long as the US interest will triumph. And what is that? That America will prevail and control this region, including our country. Ma'am Lorraine. Kaya alam nyo, nabubuhay tayo sa very interesting times talaga kasi nakikita na natin ngayon yung collapse ng American Empire, diba? So bumabagsak na ang Amerika. No, tapos itong mga tangang ito, dumidikit pa sa bumabagsak, 'di ba? Parang so what you accept will continue, 'di ba? So tinatanggap pa rin ba natin ang mga tuta ng kano na mga leader natin na binibenta tayo na walang soberenya ang Pilipinas? Tinatanggap nyo pa rin ba yun? Yung na-experience natin sa buhay natin na ang hawak tayo sa leeg ng mga Amerikano, gusto nyo pa rin ganon ang Pilipinas
sa mga anak natin at mga apo natin na hindi na natin ma-experience na ina-experience ng ibang bansang tumiwalag sa ASEAN. No, that they're very sovereign countries na lumilipad sila habang tayo nasa putik tayo dahil sa mga leaders na ganyan na walang soberenya, walang hawak sa leeg ng Amerika. Yes, America is still powerful. No? Siguro it will take a few more years, di ba? And yet, no, PRRD showed us kung paano tumayo. Ano ang naranasan natin nung soberenya tayong bansa. Lumilipad ang Pilipinas noon. Lahat kaibigan natin, hindi tayo atsoy lang ng Amerika na ginawa ulit ni Bangag. No, binalik na naman niya si Bangag, kinuha na naman niya yung Tanikala at tinali na naman tayo. Tapos itong mga Risa Ontiveros na ito, itong akbayan na ito, mga walang prinsipyo, walang integridad. Ganon din, binalik din yung mga aso, mga tuta ng kano itong mga ito. Tapos na yung panahon na yan. Ngayon sasabihin nyo, o di tuta ka ng incheck. Naku po, hindi. Hindi ako tuta ng incheck. At saka hindi ibig sabihin na mamimili ka sa kanila. Ang pipiliin mo ang Pilipinas, no? Kung saan tayo dapat mas makikinabang ang ating mga anak, tayo mga apo natin sa alinlahing Pilipino. Agree. Makikinabang pa ba ang Pilipino kapag ang pangulo na binoto natin ay Tuta ng kano. tuta ng kano? Hindi na talaga. Nakita na natin nangyari sa Syria, sa Afghanistan. Diyan lumabas na yung Epstein files. Alam mo, Eric, na mga kababayan, when that Epstein files came out, no, it's just so, the implications are staggering, no? Talagang well, yeah, it's really, really, really terrible, and yet it gave us information. No, it's really the age of information na it's really these white men who are destroying our country, powerful. You know what? Can I just segue a little bit? Nung nandun ako sa DSWD, I was the assistant secretary that was in charge of the task force for anti-online sexual exploitation of children, anti-child porn, etc. And I was working with a big group, and you know, I was abused as a child. I experienced sexual abuse as a child. Nothing like that, no, but it was still horrendous as a child. Yung sexually harass ka, may pare, yung which is a very common experience with Filipinas, no. So I was very passionate about my work, no. Plus orphan ako, si pinanggagalingan ko, grabe hugot ko. I mean, you can imagine whatever I brought into LCAC, that kind of passion. It was the same with the anti-child porn group. And we were able to make executive order, basta we made headway. And yet, no, we worked with other governments, Australia, America, yung kung saan yung perpetrators, no, which is white men, perpetrators, no black men, no Asians, no, white men, Europeans, number one, Americans, Australians, yan ang mga perpetrators, no. So we worked and dami kong inaway, no, naway ko yung Smart, yung Globe, kasi hindi nila nilalagay yung software na kailangan para ma-filter yung child porn sites, no, na ginagawa ng ibang bansa without the government asking them to do it. And yet I really felt that we weren't moving fast enough kasi may mga cases, let's say hundreds, no, and then they would report to me, uy, umakyat na yung prosecution rate natin. And then I would find out that they were just talking about like 12 cases, 15. Parang ano yun, parang drop in the bucket, di ba? Sa madaling salita, ang gusto kong sabihin, looking back now, reading those Epstein files, no, I realized that there's a bigger picture. And ang Pilipino, alam nyo ba, ang mga anak natin is the most attractive sa mga predators, sexual predators, that we had a bot, meron kaming bot, no, na ipinasok sa dark web. If it's a Malaysian child or an Indian child, konti lang yung mga perpetrators, but if it's a Filipino child, talagang dumog siya. No, so what does that mean? That our children are in danger. And the most dangerous part there is nakatago. No, it very attractive ang Philippines. Do you know that the Philippines is the global epicenter for online sexual exploitation and human trafficking? Yeah, and you know, yes, correct. And human trafficking. What does mean? One time it was so graphic that yung Philippine map, no,
pinapalight, may mga ilaw para doon sa places kung saan may online sexual exploitation. And the whole map of the Philippines lit up like a Christmas tree. I tell you, I almost cried. Talagang ganon. And then if you heard of the case of Peter Scully, yung Australian, Peter Scully. it's really the same as what they were doing in that Epstein files, no? Child sacrifice. It's not anymore child abuse, but child sacrifice. Pinapatay nila, tinotorture nila dahan-dahan. And it was on the dark web. And this poor child, no? Pinapanood yung kanyang rape at hindi, I don't even know if it's called rape, and by white men across the world at $500 a pop. Tuwing panood, pinapanood siyang 12-year-old, no? Na nahubaran, inuutos nila yung mga tao, yung mga lalaki, sasabihin nila, I want you to put a knife inside her vagina. And then they would do it. A child. No, so this is the whole picture. I'm saying no, that our children are in danger, are in grave danger, and that lahat tayo dapat dito, no? But how can you do that with a president like that, no? With if you're gonna have a leader na ang iniisip lang niya ay ang sarili niya. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ni Virus, no, na hindi niya pinag-uusapan ng corruption dito. Ito mga pumaparada sa ating ngayong mga aswang na ito, na pinapakita wala silang pakialam sa Pilipino o sa mga anak natin. Ang pakialam nila ay magnakaw sa atin at patagalin ang sarili sa poder, habang ang mga anak natin ay pinagre-rape at pinagkukuha at hindi natin nakikita. Diba? Exactly. And because of that, Ma'am Lorraine, under Marcos government, tumaas po ang mga index crime, including rape. At yan po ay hindi matatawaran. May mga hindi na po nare-report, pero kaliwat kanan po ang pangyayari ng panggagahasa o rape sa kabataan, kababaihan, na nawala halos ito panahon ni Pangulong Duterte. Why? Because tumaas po ang sindikato ng paglaganap ng droga at halos mga, sorry to say, PNP na rin po ang naging protector na talaga ng malawakang panunumbalik ng droga. Krimen, pati pulis pinapatay ng drug lord at mga drug syndicate, itinatapon sa septic tank. Pulis at anak niya pinapatay ng mga kriminal. Pati po yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung paglaganap ng sexual exploitation and oppression and abuse of women and children, lalong higit no tumaas sa ilalim ni Marcos Jr. Sapagkat wala pong direksyon ng pagdurog sa kriminalidad, organized crime, kidnap for ransom, nanumbalik, mga bank robbery, hold up, kaliwat kanan, at lalo na po by the street standard of drug selling and drug trafficking, napakataas po ng panunumbalik ng mga krimen na ito. Yung binabanggit ni Ma'am Lorraine na krimen, yan po ay halos nadurog. At yan po ay nawala dahil sa fear factor and strong law enforcement and strong implementation ng mga programang dumudurog sa terorismo, organized crime na pinakita ni Pangulong Duterte. But look what this Marcos government, yung kanyang ginawa. Imbis na aralin at hugutan ng tamang aral, pinadukot at ipinatapon at iligal na pinakulong si Pangulong Duterte. At ginagamit na propaganda na siya ay mamamatay tao, siya ay human rights violator, kung ano-anong kabulastugan, na yun po ang hinahanap ng mamamayang Pilipino. Exactly the way Ma'am Lorraine described, na sa panahon po ng pagkalat ng ganitong uri ng karumal-dumal na mga krimen, gobyerno ang dapat nagpoprotekta ng kanyang kabataan, ng kanyang kababaihan, ng kanyang mamamayan. And yet, people are no longer feeling safe under Marcos. Ang pagpatay, ma'am, sa mga dating rebelde at mga kadre sa Negros, Yes. kaliwat kanan, Yeah. walang nagagawa ang gobyerno halos na mapatigil ito. Everyday halos, pati 74 years old na pinagdudahan lang na espiya daw at lockout ng military, pinatay babae pa na matanda. And yet you cannot hear any condemnation or categorical action kay Marcos na gawin natin ang lahat na yan ay mapatigil. Kaya naintindihan ko po yung punto ng pagkagalit ni Ma'am Lorraine, na itong pagtrato sa kabataan at kababaihan na ginagawang negosyo sa prostitusyon ng kabataan, pornografiya at pati na ang mga rape at child sacrifice, hindi malayo po na yan ay nagaganap at patuloy na nagaganap at lumalala
Sapagkat ngayon sa ilalim ni Marcos Jr., ang lahat ng krimen halos, ang lahat ng mga crime index sumirit pataas, Ma'am Loring. Alam mo, Eric, mga kababayan, no, nung time ni PRRD, first 6 months niya, yung crime index na sinasabi ni Eric, yung sa rape, alam mo, nangalahati. Yes. 6 months yun, ha? Dahil lang sa strong leadership niya, tsaka yung hawak niya sa PNP, ganyan, di ba? Ito, kaya nga, yung nakikita ko, no, moving forward, kasi ako, I like talking about PRRD because he teaches us so many things, di ba? But moving forward, the only person who can do that, the only leader who can do that is Inday. She's the Agree. only one, no. You know why si Inday, grabe ang nakita niyo naman, no. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Bangag kasi binigyan nila ng opportunity, binigyan nila ng ng fashion ramp si Inday, rumarampa si Inday ngayon. Hinilot pa yun, ha? In just a matter of 3 years na nagtrabaho siya as consultant kay Super Billionario. Yeah, but So- Eric, how old is he? How old is Lacson? Mamamatay na I siya. think I mean, He's 78 already, Ma'am. Yours. Turning 79 na, Ma'am. Close to 80 na rin. okay, so, okay. What will you Pangalawa, do with ma'am, that? doon sa sinabi mo kanina, ano pa ang motivation niya dito? Ambisyoso pa rin, ma'am, power. They want to control the Senate at the minimum, at the maximum. They want to be major players sa 2028 elections. Hindi man nalo-nalo sa one-on-one, ma'am. President or vice president, hindi na nanalo eh. Nakakalusot sa Senado. Kasi nakakabola siya nakakachamba siya dyan. So power pa rin, poder. Third, mga kababayan, pera. May pinag-uusapan tayo dito, ma'am. Maliban kay Super Billionario, there is a budget for this. And the budget is billions ang naririnig natin. Including sinabi mo kanina, yung impeachment, naka-budget yan, Ma'am Lorin. May purpose yan na ang pundo na yan ay galing sa taong bayan. Mayroon pong bribe money yan. So are we saying that Lacson is being bribed? Well, siya po magpaliwanag niyan. Because paano niya sasabihin na hindi sangkot si Marcos Jr.? Si Gutesa nagdeklara na nag-deliver ng pera. Sinalo ni Bernardo ang testimonya, sinalo ni Saldico na nag-deliver sila ng pera sa mga tao ni Marcos, si Bunuan, si Bernardo, si Bersamin, si Adrian Bersamin, si Jojo Cades, si Olaybar, si Lucas Bersamin. Ito lahat konektado kay Marcos. Paano sila? At kay Saldico, nagsabi mismo na lahat ng ito ay tumutugma sa testimonya ni Saldico. Ngayon, ang pinakagrabe dito, ma'am, walang pera na lumabas sa mga pandaraya sa budget, mga insertions at mga flood control na dinaya kung hindi pinayagan ni Marcos na i-release sa pamamagitan ng pagpirma ng budget. Paano niya hindi alam? Paano hindi siya sangkot? If indeed hindi siya sangkot at wala siyang pakinabang dito, bakit niya pinirmahan at pinatupad ang 3 budget cycle na umaabot sa 1.4 trillion pesos ang insertion at pandaraya sa program appropriation? That alone, Ma'am Lorena, mismo may record sa Senate, may record sa Congress, may record sa Revelations. It was Marcos who caused the implementation and funding of 4,000 flood control projects chargeable to program appropriations. Natin itong pagkakabunyag ng pagpapa-absuelto ni Lacson kay Marcos na walang kinalaman daw sa flood control anomalies na ito na hindi katanggap-tanggap sa taong bayan, and hinihilot niya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee report dahil hindi pa ito napipirmahan ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at mukhang marami ang tataas ang kilay kung pipirmahan ba nila that there is no accountability on the part of Marcos even just for an inch of gross incompetence and gross criminal neglect. Kahit doon na lang naantas, talagang silent pa rin si Ping Lacson. Good point na ni-raise mo yan, Ma'am Lorraine.